Morning mga ka-churba. Good morning sa inyo. Patapos na talaga yung kape ko. Patapos na. Kaso, nakaisip lang ako i-chismis. Wala. Hindi lang pumasok sa utak ko. Alam mo naman. Pag may pumapasok sa utak ko, kinichismis ko na agad. Kasi, maya pag hindi ko agad yan na, hanggat hindi ko agad chinika, wala na, kakalimutan ko na yan. Kaya tara na tayong mag-chismis, chika ha. Tara na mag-chismis, chika ng mga ka-churba. Hindi, tungkol kasi to sa kwento ko. Hindi naman kwento, chismis. Sa totoo lang, ang chismis ko ay tungkol sa kapatid. Dahil, siyempre, experience ko rin to eh. Alam ko, meron kang kapatid. Diba? May kapatid ka rin, diba? Especially kung halimbawa, kung nag-abroad man, kung nagtatrabaho, malaki ang kita, o may negosyo, siyempre, mapera siya, diba? May mga ganun eh. Nasa abroad man siya, or o maganda ang trabaho, malaki ang sahod. Siyempre, pag ikaw mismo na meron kang kita mo sa iyong trabaho, malaki ang kita mo, siyempre, marami kang nakaipon, diba? Ay tatago, tawag doon, yung iba nilalagay sa bangko, siyempre safe mo yun eh, di ba? Pero bilang isang kapatid, especially kung meron kang kapatid, di ba? Kung meron kang kapatid na medyo gipit, walang trabaho, or meron ng pamilya, agad gipit din, na may mga anak din, or single mong kapatid na walang trabaho, or may kapatid na may trabaho, pero hindi ganun safe yung sahod kasi maliit lang yung sahod. Kung walang mga OT o walang mga utang din, mahirap din yung mga kapatid mong ganyan, diba? Kasi may mga time talaga na hindi mo kayang pigilan kapag chismis na darating sa'yo bilang isang kapatid na meron kang ekstrang pera, na yung kapatid mong nangangailangan, hihingi ng tulong sa'yo. Diba totoo yan, diba? Especially kung maganda yung trabaho mo, or nasa abroad ka, na hindi, sa totoo lang, hindi naman lahat na nag-abroad malaki ang kita. Hirap din. Baga pinaghihirapan nila, at hindi lahat may mga extra laging binibigay ang amo, or hindi lahat ng nasa abroad ganun din kalaki ang sahod. Siyempre pinaghihirapan din nila ng sobra-sobra. Kaso siyempre may mga kapatid ka nasa Pinas, kasi iba rin ang sahod natin sa Pinas, hindi ganun kalaki. Especially kung may pamilya ka, or may sakit ka, kasi hindi mo kayang bumili ng gamot, or magpa-check up, or So, dumadating tayo sa time na sumasabi sa isang kapatid na kailangan kita ng tulong, or may utang ka, kailangan ka ng bayaran. O kapatid, sige na, pahiram na kasi bigyan mo ko ng kasi kailangan ko ng babayaran, or magbabayad ako ng ng tubig, kuryente na wala pa akong sahod, kailangan ko ng pambili, pambayad. May mga kapatid talaga na may extra pera na nagbibigay din sa atin. Oo, meron talaga mga ganyang kapatid na binibigyan tayo, pero hindi mo rin maiwasan bilang isang kapatid na nasa ibang bansa ka, may sarili ka rin pamilya, or single ka nga, pero nag-i-stop ka rin ng sharing. Oo, ang isang kapatid na nakakaroon ng maayos sa trabaho at magandang sahod, pero hindi lahat sila titiis palagi mag-share. Kasi syempre, para sa kanila, alam din nila yan ng pera. Kailangan din nila mag-enjoy pag wala silang paso. Kung single sila sa ibang bansa, kailangan din nilang mag-enjoy, mag-relax. Pero nagsisave pa rin sila para makaipon. Pero dumadating sila sa time na hindi rin natitiis. Kahit tiisin nila,
nabibigay pa rin nila ang tulong para sa kanilang mga kapatid. Oo, na-experience ko rin yan dahil kahit naman ako, especially kung kahit naman din nasa ibang bansa ka, kung may extra kang pera dito sa Pinas, na single ka, nagkakaroon ka ng mga extra pera sa sahod, kung may mga nakakasama kang kapatid, hindi mo talaga maiwasan na magbigay ng sharing. Kaya lang, may mga time din na nahihirapan ka din kasi nauubusan ka din. Parang, tipong, meron din talagang kapatid o pamilya na nakakatiis. Especially kung may mga kanya-kanya kayong pamilya. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Kaya, maganda talagang idea. Yung, pinupush mo talaga ng maayos. Pinupush mo ng matindi para din makaraos. Kasi may mga tayo na nakakahiya din palagi na magsalita sa ibang kapamilya natin. Kung lagi-lagi, monthly, nagsasabi tayo ng ganyan. Nakakaya din talaga dahil. Kung sana kung magbigay tayo palagi ng tuwing birthday na lang, or talagang may sakit ka, or Pasko, o New Year, yun, maaari. Pero yung aaraw-arawin natin, or ima-monthly natin, mahirap din. Nakakaya din talaga. Especially kung nasa ibang bansa. Kasi yung mga nasa ibang bansa talaga, nagtitiis din sila para makaipon. Kasi gustong-gusto talaga nila makaipon para makasama ang buong pamilya. Kasi, napakasarap pa rin talaga nakasama mo ang isang buong pamilya sa isang bahay. Especially kung may Pasko at New Year. Napakasaya talaga. Kaya minsan may mga time na hindi mo rin masasabi na nasa ibang bansa ka, solo ka. Oo nga, nasa abroad ka. Pero, hindi ganun kasaya. Kung tutuusin, mas gugustuhin nila na pumunta sa Pinas kasama ang buong pamilya. Oo, napakasarap talaga ng ganyan. Especially kung meron kang sarili mong pamilya, may sarili kang pamilya or asawa o anak, napakasarap talagang umuwi ng Pinas para lang makasama yung mga anak mo, asawa mo, di ba? Wala lang, mapachika lang. Kasi na-experience din naman yan sa akin mga kapatid. Nangyari din naman yan. Dumating sa time na nawalan yung isa namin kapatid, pero may kapatid kami na nasa ibang lugar. Kahit gustong-gusto niyang umuwi sa Pinas para makasama niya kami, para makita niya yung kapatid ko habang patay na, ang tawag doon? Kasi patay yung kuya kapatid ko doon. Pero hindi siya makasama para makapiling yung kapatid ko sa huling araw na makasama namin. Kahit naman noon sa parents ko dati, at dati kong kapatid din na namatay dati, hindi nakasama ng kuya ko kasi nasa ibang lugar siya. Baka sa kanya, nalaman na lang niya na nakalibing na. Matay siya ng Pinas, kami na lang ang nakita. Pero yung parents namin, hindi niya na nakita. Yun. Kaya napakahirap talaga ng nasa ibang bansa. Minsan may mga time talaga na kung meron kang sariling pamilya, mahirap din talaga mag-abroad. May anak ka na, may asawa, mahirap talaga. Ay, dahil dyan, hindi ako natuloy mag-abroad. Ikaw dahil hindi ako swerte sa pag-abroad dahil try din naman ako mag-abroad, pero ewan ko, hindi ako sinuswerte sa pag-abroad dahil kahit na gusto ko talaga mag-abroad dati. Wala. Siguro dahil kailangan pa rin ako sa Pinas. Siguro dahil dyan. Dahil kailangan nila ako. Oo, dahil. Para may taga-walis. Taga-linis. Makalat ang bahay kapag wala sila. Kung wala ako, makalat pa ng bahay. Kaya di na ako mag-abroad. Kaya wala taga-walis sa bahay. Hindi. Aloka. Yun lang, napachika lang ako. Dahil dyan. Dahil tulog pa sila lahat. Kaya napachika ako sa inyo kasi mga tulog sila. Anong oras na, kaloka talaga. Iba yung masaya mga ka-churba. Napachika lang ako kasi mga tulog mga kasama ko. Sarap ko